sabi nga po ng salita ng Diyos, Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay, hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos na nagmumula sa kanyang bibig. Kaya ngayon naman po ay hayaan natin na pakainin naman natin ang ating espiritu o ang ating kaluluwa. At yan po ay ang salita po ng Diyos na kailangan po natin. Kung paano natin pinapakain ang ating katawan ng 3 beses maghapon sa isang araw, may merienda pa, di ba? Kapag ka nagising sa madaling araw, nag-i-snack pa, miya't miya pinapakain natin ang ating katawan. Kailangan din po natin napakainin ang ating kaluluwa. Dahil yun po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Ang ituturo ko po ngayon ay tungkol sa Christmas. Kung bakit tayo narito, kung bakit may Christmas. Naituro ko na po ito. Hindi ko lang alam kung natatandaan nyo, naituro ko na po ito doon sa, saan ba yung pumunta tayo, malayo? Asal Kaima. Ano? Hindi, sa hotel. Sa ano? Asal Kaima, Asal Kaima. Parang resort. Asal Kaima. Yan, naituro ko na po ito. At yung iba, narinig na po ang mensahe na ito na ang pamagat po ay The Truth of Christmas. Ang katotohanan kung bakit mayroong Christmas, kung bakit may Pasko. Ipinapaulit po sa akin to, pinapa-repeat ng Panginoon na ulitin ko. Yung nakarinig, okay na. Kung narinig nyo noon, at sana, nung narinig nyo, ay naniwala kayo, in-apply nyo. Kasi walang mangyayari kung yung narinig natin ay hindi natin i-apply o hindi natin ipapamuhay. The Truth of Christmas. Inuulit po ito. Meron pong mga sa Biblia na kinakailangan na ulitin. Mahalaga po na makarinig tayo ng salita ng Diyos, pero inuulit po. Ano ba ibig sabihin kapag inulit ang words o mensahe mula sa Biblia? Ano po ba ibig sabihin nun? Ha? Hindi po importante. Yung kanina mahalaga na tayo po ay makarinig na salita ng Diyos. Kapag inulit, ano po ang ibig sabihin? Reminder. Opo? Kailangan. Reminder. Kailangan. Reminder, napakahalaga sa Tagalog. Napakahalaga. Importance. Very important. Kaya inulit. Pangalawa. Pag inulit pa ng pangatlo, ano ibig sabihin? Pangatlo, inulit. Anli. O? Anli. Sa Biblia, meron doon 3 beses na inulit. Ang sabi doon, kapag narinig nyo ang salita ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. 3 beses po yun inulit. Ibig sabihin, pag inulit ng pangatlo, matigas ang ulo nyo. Diba? Hindi nyo pa rin naiintindihan, hindi nyo pa rin inya-apply yung narinig natin na salita po ng Diyos. Sa pangatlo, matigas ang ulo, ayan, tandaan nyo po yan ha. Tandaan nyo po. Kapag araw-araw, inulit. Pag inulit araw-araw, yung salita ng Diyos, ano yung sabihin? Ha? Wala? Anybody? Kapag inulit, araw-araw. Ano, wala po? Ha? Sister Per? Hindi man, tapos na yung matigas ang ulo. Pag araw-araw, hindi po makulit. Pag araw-araw, ang ibig sabihin, maintenance. Amen? Di ba? Araw-araw kailangan. Kung paano natin pinapakain ang ating katawan ng pagkain, ang kaluluwa po natin dapat araw-araw din po. Hindi lang paglinggo, pag nagsisimba kayo, o hindi lang yung isang araw, maintenance po ito. May narinig po ako na sabi, yung mga bears ay vitamins. Vitamins daw po yung mga bears dito sa Biblia. Tama po ba yon? Tama po ba?
Vitamins ba yung Biblia? Yung salita ng Diyos, vitamins? Hindi po. Hindi po vitamins. Kasi ang vitamins, pwede mong inumin, pwedeng hindi. Pero ang salita ng Diyos, kailangan mo talagang kainin. Kailangan mo talagang marinig, kailangan mo talagang mainom araw-araw. Hindi po optional ang salita ng Diyos. Dahil yun po yung nagpapakain sa ating kaluluwa, kailangan po natin marinig to araw-araw. Amen po ba? Kaya po, the truth of Christmas ngayon po, iuulitin ko. Doon sa mga nakarinig na, alam na nila. Pero kung hindi pa nila na-apply, kailangan pa rin marinig po ninyo. 360. Yan. Mag-uumpisa po tayo. God is love. Ayan. God is love. Meron bang kumukontra? Ang Diyos ay pag-ibig. Sabi po dyan sa 1 John chapter 4 verse 8, letter B, ang Diyos ay pag-ibig. Sabi rin po ng John 3:16. Siguro alam niyo po itong John 3:16. Di ba? Narinig niyo na po ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life, eternal life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, nang sino man sa kanya ay manampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan po. Ngayon, how God showed His love? Paano po? Paano pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa lahat ng tao? Paano po niya pinakita? Meron po ba kayong alam? Ha? Yun nga po, yung kanina, John 3:16. Namatay ang ating Panginoon sa krus para bayaran ang lahat ng ating kasalanan. Dahil ang sabi po ng Biblia, 3:23 ng Roma, ang lahat ay nagkasala, walang matuwid kahit isa. Lahat po tayo makasalanan. Pero salamat dahil sabi ng Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po, napakagandang ano. Pero ituloy po natin kung paano. Sabi po ng 1 John chapter 4 verse 9 hanggang 10, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son. Sino po yun? Sino po? Si Jesus Christ. Into the world that we might live through Him. Para mabuhay tayo sa pamamagitan ni Jesus. Verse 10. This is love. Ito po yung love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Sinend po ang Panginoon para siya po yung tumubos sa lahat ng kasalanan ng tao. Merong nagsasabi na hindi naman ako gumagawa ng masama. Wala naman akong napeperwisyo. Wala naman akong ginawang kaanuhan sa ibang tao. Mabuti akong tao. Lahat ginagawa ko para matulungan ko. Wala po ako. Hindi ko kailangan ng kaligtasan. Ulitin ko, sabi po ng kanina, ang lahat ng tao ay nagkasala. Walang matuwid kahit isa. Kaya kailangan po lahat ay tanggapin ang tagapagligtas. First John sa Tagalog po, sabi rito, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang buktong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Makikita niyo po, paulit-ulit kong sinasabi, paulit-ulit kong naririnig,
na sinend ang ating Panginoon. Hindi lang po isang beses, di po ba? Isa lang ang tagapagligtas, walang tagapagligtas, kundi isa lang, walang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan lang ng ating Panginoong Hesus. Mga Gawa 4:12. Hindi po, ang kaligtasan po ay hindi pagsapi, na kapag sumapi ka ay ligtas ka na. Hindi rin po paggawa ng mabuti. Hindi rin po yung pagtulong sa mga kung kani-kanino o yung mga nagdo-donate, di ba? Alam niyo po, kung ang ginawa ng Diyos ng kaligtasan ay para sa mga paggawa ng mabuti o kaya tumutulong, mas madali po na maligtas ang mayaman. Amen po? Kasi mas madali silang makatulong, mas madali silang matulungan ang mga nangangailangan. Paano kung mahirap ka? Paano ka? Hindi ka na maliligtas. Ang kaligtasan po ay para sa lahat. Wala pong pinipili ang Diyos. Lahat, kahit napakasama, pinakamasama, kailangan maligtas. Wala pong pinipili ang Diyos. At ang sabi rito, kung paano pinatunayan ng Diyos na tayo ay mahal niya, iniibig niya, sabi po ng Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Amen? Di ba tayo lahat ay makasalanan? Lahat tayo nagkasala? Namatay si Jesus para sa lahat ng makasalanan. Sabi ng Isaiah chapter 9 verse 6, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ang pamamahala ay magiging matino lamang, magiging mabuti lamang kung si Jesus ang mamumuno dito sa mundo. Kahit sino pa ang maging presidente, maging pangulo, kahit sa ang bansa, wala pong magpapatino ng gobyerno kundi si Jesus lang. At yun po ay matagal pa. Hindi pa po mangyayari yun. Kaya yung mga binoboto natin, yung mga wala po. Kahit sino iboto natin, pero piliin din natin. Piliin natin, maging matalino tayo sa pagboto. Lalo na ngayon, alam natin. Di ba? Alam natin yung mga nangyayari sa atin, sa Pilipinas. Kaya kailangan po maging matalino tayo sa ating pagboto. Pero ang tunay na makakapagbigay lang ng mabuting pamamahala ang ating pong Panginoong Jesucristo. Wala na pong iba. Ngayon, may tanong po ako, tinanong ko na po ito. When was the true date of Christmas? Nabasa niyo po? December 25 o 25? Po? Uy, alam na niya. Ano po? Kailan ang talagang Pasko? Kailan? Every day. Ayun, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Amen. At talagang hindi 25 hindi kayo naniniwala. Sino dito naniniwala na December 25? Meron? Wala? Meron din po ako in-invite. Maraming lumilipad dyan pero ang in-invite ko yung kalapating pinawalan ni Noah. At pinatingnan kung okay na ang lahat. Wala nang wala nang flood control. Wala nang baha, wala nang baha. Ito po. Kasi wala tayong monitor Ipakita po natin. Ayan po, hindi rin po naniniwala. Yan. Nakita niyo po? Hindi siya naniniwala na ang Pasko ay December 25. Wala po. Tingnan niyo po, March. Ayan. Hindi po yan matatapos. Hindi yan bibitiw dyan. Wala talaga siyang katiwa-tiwala.
na hindi po December 25 ang Pasko. Ngayon, kailan ang Pasko? Kailan? Oh? Amen. Tingnan po natin. Ito po ang sabi, Luke chapter 2 verse 11. Mula po sa New International Version, sabi po dito, today in the town of David, a Savior has been born to you. To you. To you, to me, to you, to me, to you. Ayan po ang sabi. He is, sino? Christ the Lord. Yan po sabi ng Biblia, Lucas 2:11. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Si Jesus, yung sinasabi ko kanina, paulit-ulit ko po sinasabi na siya po yung pinanganak nung unang Pasko. Ngayon po, gawin po nating literal. Ito po ay hindi naman po ako nagdagdag, bawal kasi. Bawal magdagdag, bawal magbawas. Ito po ay translation o kumbaga, di ba maraming ano po ang Biblia, di ba? Maraming translation. Kanina, New International Version, New King James, marami po. Ngayon naman po, Lucas 2:11, ABS. ABS po, na ibig sabihin ang bagong salin. Bagong salin. Sabi po rito, makinig po tayo lahat. Today, in the city of Dubai, amen? In the city of Dubai, United Arab Emirates at Creek Park. Tama po ba? Asan po tayo ngayon? Nasa Creek Park. A Savior has been born. Kanino? Born to us. Pero individual po. Kasi po ang kaligtasan, hindi common ligtas yung tatay mo, pastor ang tatay mo, ligtas ka na. Hindi po. Lahat kailangan maligtas individual. Kailangan tanggapin yung tagapagligtas. Individual. Sino po yon? Yung pinanganak po ngayon? Ngayong araw na ito? Si Jesus Christ. Kailangan ipinanganak ito sa puso ng bawat isa po sa atin ngayong araw na ito. Amen? At doon po natin maunawaan na ang Pasko. Ang sabi po dyan, mababasa niyo po ba? Kasi kung may ano nakalagay? Mababasa niyo po? Tapos po, babasahin ko. Ayan. Sabi po dito, as the day you believe, receive, accept Jesus Christ as your Lord and Savior, Christmas is yours. Amen? Wala ba kayong kamay? Na ipinanganak ngayong araw na ito si Jesus sa iyong puso. Na dapat talaga tanggapin mo siya sa puso, hindi sa nguso. Diba? Marami nagsasabi, tinanggap ko na. Born again na ako. Pero hindi naman makita, sinasabi mo, hindi mo naman makita sa buhay ng isang tao. Kaya kailangan ang pagtanggap sa Panginoon, sa kay Jesus, tanggapin natin sa puso. Ligtas ka, makakatulog ka, magigising ka, ligtas ka. Diba? Yun po ang ibig sabihin ng katunayan o katotohanan ng Christmas na si Jesus na tagapagligtas. Kapag naniwala ka, tinanggap mo siya, inaccept mo siya sa iyong puso as a Savior and as your Lord and Savior, Christmas is yours. Kaya nga, araw-araw ay magiging Paskong lagi ang sandipo. Diba? Amen? Araw-araw. Kung nasa iyo si Jesus, araw-araw Pasko. Hindi lang sa 25. Hindi lang December 25. Kailangan araw-araw nasa iyo si Jesus. Nasa puso mo, ng bawat isa po sa atin. Ang pagtanggap po sa Kanya, alam niyo po ang ginagawa dati, yung iba, pero sa akin po, ang pagtanggap kay Jesus ay hindi po yung tatawagin ko kayo para tanggapin siya. Dahil ang sabi, kapag narinig mo ang salita ng Diyos, maniwala ka na.
Pwede po ito kahit saan kayo naroon. Nasa CR, nasa kwarto, o kahit saang lugar kayo naroon, kapag narinig nyo ang mabuting balita ng kaligtasan, pwede nyo pong tanggapin si Jesus sa puso nyo. Kasi pagka yung sinasabi na tanggapin mo, sumunod kayo sa panalangin, meron po na hindi galing sa puso, napilitan lang. Napilitan lang siya. Dahil kailangan. Ako po nang tanggapin ko si Jesus sa aking puso. Sabi nung puntay ka kayo doon. Yung tinatawag na altar call, puntay ka kayo doon. Bakit sabi ko? Hindi ba pwedeng dito ko siya tanggapin? Kung saan ako naroon? Di ba? Kailangan ko pa bang pumunta doon para tanggapin si Jesus? Di ba? Kahit saan ka naroon, pwede mong tanggapin ang Panginoon. Walang pinipiling lugar. At ito po hindi sapilitan. Hindi po ako mamimilit. Kailangan bukal sa puso natin tanggapin yung tagapagligtas. Maniwala po tayo. Maniwala. Kasi kahit anong gawin ko, kahit paulit-ulit yung sabihin, kung hindi tayo naniniwala, maging ang Diyos. Walang magagawa kung hindi ka naniniwala sa magagawa ng Diyos para sa iyo. Amen? Kahit ang Diyos, hindi makakapuwil sa iyo kung hindi ka naniniwala sa Kanya. Kaya yun po ang pinakatunayan, as the day you believe, receive, accept Jesus Christ as your Lord and Savior, Christmas is yours. Amen? Sabi po ng Titus 2:11, for the grace of God brings salvation has appeared to all man. Kaya nga po ang kaligtasan ay dahil lang sa habag ng Diyos. Kahabagan lang ng Diyos. Kaya lahat ng tao ay mayroong kaligtasan. Kahit napakasama na, meron kayong inano na sobrang sama, sobrang na, bakit hindi pa yun ang nauna? Di ba? Bakit hindi pa? Pero ang Diyos po'y mabuti. Mabuti sa lahat. Wala po siyang titinatangi, masama, mabuti. Ang Diyos ay nagpapaulan sa mabuti at masama. Titus 2:13, while we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Ngayon po, babalik po ang Panginoon. Babalik po siya. Meron tinatawag na rapture. Narinig niyo po yon? Babalik po siya. At alam niyo po ba kung bakit siya babalik? Alam niyo po? Sabi ng John 14:1, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin, sapagkat kung hindi gayon, kayo aking ipaghahanda. Paroroon ako sa Ama para ipaghanda ko po kayo, ipaghanda kayo ng inyong mansion, silid na matitirhan. Yung kalalagyan po natin, hindi po tayo taga rito. Lahat po ng tumanggap, tumilala sa Panginoon, tagalangit. Amen? Hindi po tayo taga rito. Yun po ang inihanda ng Panginoon. Babalik po siya. Hindi natin alam. Walang nakakaalam, babalik ang Panginoon. Pero ang babalikan niya, lahat nung naniwala, tumanggap sa Panginoon, sa kanyang puso, babalikan po ng Panginoon. Babalik po siya. Ephesians chapter 2 verse 8, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Regalo po ang kaligtasan. Kaya yung po mga nagpipinitensya, yung mga meron pang nagpapapako sa krus, doon po sa inyo, sa Pampanga, akala nila kulang pa yung ginawa ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, it is finished. Tapos na. Isang beses lang po yun na ang Panginoon ay namatay sa krus para sa lahat ng kasalanan ng lahat ng tao. Isang beses lang. Kaya kung ikaw nakilala mo na si Jesus, tinanggap mo na siya bilang Panginoon, sariling tagapagligtas, tapos nagkakasala ka pa rin, ipinapako muli ang Panginoon. Isang beses lang po yun. Natatanggapin mo siya. Wala na, hindi na po yung patuloy na magkakasala, hindi po. Isang beses lang po yun. At dahil sa habag ng Diyos, regalo po ang kaligtasan, hindi pinaghirapan. Isa lang ang naghirap, si Jesus lang ang naghirap para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. What gift do you want now?
for this season. Tinanong ko na po ito, ano ang gusto niyong gift para sa season po na ito? Ano po ang gusto niyo? Kotse? O, ano po ang gusto niyong gift? Pinakamaganda, the best na gift ngayong araw na ito na inyong nakamit kung kayo'y naniwala, kung kayo'y nanampalataya. O? Ako, kasama yon, eternal life. Pag tinanggap mo si Jesus, magkaroon ka ng eternal life. Ngayon po, para hindi tayo magtagal, ang sabi po rito, Christmas is the best gift of God to us. Napakagandang regalo ng Diyos sa bawat tao, sa lahat po sa atin, ang Christmas. Dahil kapag ang Christmas ay nasa iyo, araw-araw ay magiging pasong lagi. Diba? Amen? Andiyan pa po kayo? Kaya po ang ating dati po ito ang big idea. Pag ako po yung nagtuturo, meron po akong laging big idea. Para kung hindi mo naunawaan yung kabuuan ng akin po itinuro, pag inano nyo po itong big idea at ginawa ko na po ngayong words of wisdom, maintindihan nyo yung ipinaliwanag ko po, yung inyaral ko po, maintindihan nyo po. Ito po, ang words of wisdom, ang sabi po rito, in Christ, Christmas is not seasonal. It is in you always. Amen? Nasa atin po lahat. Sa lahat ng tumilala, tumanggap sa Panginoong Hesus, nasa iyo ang Pasko, nasa iyo ang Christmas. Amen po? Kaya po, today, Merry Christmas! Merry Christmas! Amen! Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Yun lang po, at glory to God. Sa lahat po ng ito, glory to God. At huwag nyo na pong hintayin na ulitin ito next year, ha? Opo. Dapat po, maano na po natin, maunawaan natin, mai-apply po natin ng Christmas ay hindi December 25. Para rin po yung sa ano yun? Yung Biyernes Santo, lagi natatapat ng Biyernes, hindi man lang matapat ng Webes. Di ba? Hindi rin po totoo yun. Hindi rin po totoo na Biyernes ay pinako na